Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag mananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala nun. Wala nun sa Biblia. Meron bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer. Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible, sa Douay-Rheims version, from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Kung nakikita mo yan, kapatid na Alberto, yung Douay-Rheims version ng Biblia, yan ang Bibliang Katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng Katoliko, kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Bibliang Katoliko mismo eh. E tignan naman natin sa ibang Biblia. Sa lahat na ng Bibliang Ingles, meron bang tinatawag na sign of the cross, kapatid na Luz? Hanapin po uli natin in all English translation. Let us search for sign of the cross from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Ayan, ang sabi ng computer, hindi pala naman nakasulat yung sign of the cross eh. Paano mong gagamitin yun? Alam mo kung ano yung sign of the cross, kapatid? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung Discourses on the Apostles' Creed na isinulat ni Reverend Clement H. Crock sa pahina 17, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crock, page 17. Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ayon daw kay Santa Teresa, hindi naman apostol yun. Hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Ang sabi raw ni Santa Teresa, yun daw sign of the cross, yun daw ang strongest and most powerful weapon against Satan. Yung pala, panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. Bakit pag nakaharap ka kay Santa Maria, nagsa-sign of the cross ka? Satanas ba si Santa Maria? Medyo yata may mali. Bakit? Panlaban pala kay Satanas. Ba't mo naman sa harap ng estatwa ni Maria, magsa-sign of the cross ka? Bakit pagpasok sa simbahan, yung pala'y panlaban kay Satanas yung sign of the cross? Bakit ginagamit mo sa harap ng altar? May Satanas ba sa altar? Mag-isip ka, kapatid na ha? Ito pa ang panalangin, hindi namin ito inimbento. Ito'y isinulat sa maikling katisismo, kapatid na Daniel. Ito po ang maikling katisismo, pahina 3, may nihilabstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda, printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adyam mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. Magkapareho. Yung sinasabi ni Santa Teresa raw, na yun ang pinakamabisang panlaban kay Satanas, dun sa Apostles' Creed, at dito naman sa katisismo ni Hernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pag-aadya sa kaaway. Kung pag-aadya sa kaaway, mananalangin ka sa Diyos, ba't ka naman gagawa ng sign of the cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lamesa, nagsa-sign of the cross? Pang-adya pala sa kaaway, kaaway mo ba naman yung pagkain? At meron pa ako nakikitang pagkalmawa, nakasakay sa jeep o sa bus, nung nagbubusak at nag-jeep, pag natatapat sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Ganun ka ako, yung pala'y pang-adya sa kaawa, yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagtapat sa simbahan, dali-daling nagkukuros? Magulong aral yan kasi wala sa Biblia. Mag-isip ka, kapatid. Hindi naman sa akin galing yun galing sa libro nyo. Kaya ako naman kinuha sa libro nyo ang sagot dahil wala naman kasi sa Biblia. Di ba? Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag mananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala nun. Wala nun sa Biblia. Di hahanap ako ng
impormasyon. Nakita ko sa librong Katoliko, yung palang sign of the cross, pang-adya sa kaaway, panglaban sa kaaway, at pinakamabisang panlaban kay Satanas. Sabi ko, may mali. Mali talaga, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Alberto. Salamat. Kaawa ang kanawa ng Panginoon, kapatid.